come again, sir? You're lying! Basta mga kababayan, ito. Nung isang beses, napag-usapan natin yung salin ni Rodante Marcoleta. Okay. Kung naalala nyo pa, ang sabi natin doon, wait lang, bakit zero yung kanyang donations? O, di ba? Wala raw nag-donate. Zero nakasulat eh. Wala raw nag-donate sa kanya, sabi niya. So, ang sabi natin, it's one of two things. It's either napakarami niyang pera. So, let's say meron siyang pera na umaabot ng around 200 to 250 million pesos. Ang kanyang totoong net worth. Before elections, and then dahil gumasto siya ng 112 million, hindi nabawasan yung kanyang, kaperahan. May mga nagkasabi, Coach, sobra pa rin yung computation mo kasi may 52 million lang yung salin niya. Wala naman nagkasabi ng totoo sa salin. Yung salin, pekit, maniniwala ba kayo na si Chis Escudero, 18 million lang ang kayamanan niya? Hindi tayo naniniwala. Kalokohan yun. So, baka yung salin ni Marcoleta, medyo na yun, medyo fudged na yun. Kumbaga, na doktor na yun, guys. So, it's either marami siyang pera at gumastos siya ng 112 million para sa kanyang kandidatura, or merong mga tumanggap siya ng mga donasyon pero hindi niya pwedeng i-declare. Naalala niyo yan? Naalala niyo yan? Binanggit ko yun na nakaraan eh. Binanggit ko yun nakaraan. Either sobrang yaman niya or tumanggap siya ng donasyon pero hindi niya pwedeng i-declare. Hindi pwedeng i-deklara for whatever reason. Ayun, di ba? Ang kutob nga natin dati, baka galing sa mga diskaya, galing sa kung saan, etc. etc. Di ba, Miss D? Yeah. So, sinagot na ni Marcoleta yung tanong. At ang kanyang sagot, mga kababayan, it's very, very weird. It's very, very interesting. It's very, very weird. It's very, very interesting. Bakit? I'll let you do the Kayo na lang ang humusga. Yun na lang ang masasabi ko. Okay, kayo na lang ang humusga. Pakinggan nyo yung kanyang palusot. Tapos, tingnan nyo kung lilipad sa inyo, ha? Okay. Viral na. So, isang paraan na naman yun, binabanggit natin kanina, na lahat hahanapan ka ng lahat butas. Na ng butas. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan, may bagong nilalabas yung ipinasa ninyo na salin at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay, paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, ngayon ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Okay, parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tungkol nga sa salin, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana, ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya eh. So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight, para man marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na siguro sagutin na lang natin. So, paano mangyayari ka? Na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. So, contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang nga rin niya, nasa 52M. Yes. Di ba? May sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Paano ba naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. At ang nagsalita pa dito, parang investigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito yan, napakasimple. Actually, nakakatawa talaga sabihin na i-imbestigahan ng ombudsman yan. Kasi, it is not in the jurisdiction of the ombudsman. Wala talaga sa jurisdiction ng ombudsman yan. Nasa jurisdiction niya ng COMELEC. Pero nakakatawa lang mga kababayan na hindi siya sumagot sa bilyonaryo. Di ba? Ang palusot niya kasi nasa hearing siya. Well, una-una, naka-break ang Senado. Hindi ko alam kung may hearing. Kung may umattend siya ng hearing for whatever. Or, I don't know.
Maliban natin kung nagpapalusot lang siya. Nakabreak ang Senado, bukas sila sa Monday pa. Although occasionally, may mga nag-hearing, for example, si Kiko Pangilinan nag-hearing at one time, si Bam Aquino, parang twice siya nag-hearing doon sa blockchain, etc. etc. Pero parang hindi ko alam yung sa energy na yan, yung hearing na yan sa energy. So, hindi ko lang alam. Pero kasi isang linggo ng bakasyon ng yung Senado. Actually, magto 2 weeks na ang bakasyon ng Senado. Sarap nga ng buhay nila. Di ba? Pero ako mga kababayan, itong si Marcoleta, dito siya lagi sumasagot sa Net25. Comfort zone niya yan kasi diyan hindi siya kokontrahin diyan. Hindi siya tatanungin, hindi siya uusisain. Kaya happy siya diyan. Pag yung mga tanong difficult, if he's going to answer difficult questions or kung meron siyang intriga na kailangan niya sagutin, hindi siya sumasagot sa ibang mga network. Dito siya sumasagot sa show na to kasi kontrolado niya yan. Kanya yan eh. Di ba? Kanya yan eh. Show niya yan eh. Natural. Kontrolado niya yan. O, tingnan nyo. Tinanong ba siya dyan sa issue na yan kanina? Siya pa ka nagtatanong. Okay, tuloy natin. Lang ng paliwanag dyan eh. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga isa akong broadcaster dyan, hanggang ngayon, hindi makamove on, hindi ba? Yun ba, hindi ko kinakaila na sinabi ko yun. Nagtakang-taka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Okay. Congressman ako noon Kung kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana huwag muna kaming si-disclose ang identity. Okay. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, Seth? Hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililay down ko yung predicate Di ba? Excited ka talaga. See, inamin mo rin, naglilay down ka ng predicate, no? Ano sinamin niya? Oo, nilay down niya yung predicate niya. Okay. Nakapuntos na. Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Halos gano'n na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka dun sa kaibigan ko. Mapipilitan ako dun sa punto na yun. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka O edi ngayon nilapag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Okay. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung kako? Contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Wait lang, bago natin pagpatuloy si Marcoleta dito. So, Marcoleta, inaamin mo na binili ka? Binili yung utang na loob mo? Binili ka? Utang na loob daw. So, anong kapalit? Alam nyo, mga kababayan, lahat ng utang, binabayaran. Kahit utang na loob. Ang problema ko sa utang na loob, hindi yun natatapos yan. Hindi natatapos yan. Kahit ilang beses mong bayaran yung utang na loob, hindi yung matatapos yan.
Kaya sinabi ko, zero yung contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Sayo ko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron mong batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Sige. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapain ng sauce, ano kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala? Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. Ba't mo tinanggap? So, he just admitted na tumanggap siya ng pera for his campaign pero hindi niya isinulat sa kanyang sose. Ang argumento niya, kasi pinoprotektahan ko yung mga kaibigan ko. Tanga ka ba? Tapos nagtanong siya, meron bang batas na nagsasabi na kailangan isulat ko ang mga pangalan nila? Attorney Marcoleta, baka nakakalimutan mo ang Omnibus Election Code. Attorney. Lasya. Baka nakakalimutan niya ang Omnibus Election Code. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, nabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, merong bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Pakita natin yung batas. Section 107 ng Omnibus Election Code. Every candidate and treasurer of the political party shall not later than 7 days or earlier than 10 days before the day of the elections file in duplicate with the office indicate in the following section full, true, and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. Yan. Optional po ba siya? Senator Marcoleta? Nakasulat po ba dito sa Section 107 na meron kang option na mag-withhold? Sige, dagdagan pa natin mga kababayan. Form and content of the statement, Section 109. Ito na yung sose. The statement shall be in writing, subscribed and sworn to by the candidate or by the treasurer of the party. Ibig sabihin, notarized. Ibig sabihin, notarized. Ito na naman tayo sa notaryo. Subscribed and sworn to by the candidate or by the treasurer of the party shall be complete as of the date next preceding the date of filing and shall set forth in detail, take note dapat ito nakasulat in detail, letter A, the amount of contribution, the date of receipt, the full name and exact address of the person from whom the contribution was received. Uy! Anong sabi? Meron daw bang batas na nagsasabi na kailangan kong isulat ang kanilang pangalan? Meron po. Hindi lang po pangalan, pati exact address. So, eto. Kailan ka lang daw magsusulat ng zero? Magsusulat ka lang daw ng zero kapag if the candidate or treasurer of the party has received no contribution, made no expenditure, or has no pending obligation, the statement shall reflect such fact. Hindi, ito pa, ang dami niya, no? Pati sa expenditure nga, meron eh, Sa expenditure, meron. Unpaid obligations, kanino daw pinagkakautangan, meron din. Other particulars. Ito yung sa pag-receive ng contribution, Ayan, nakasulat to.
The full name and exact address of the person from whom the contribution was received. Conditional ba siya? Nakasulat ba sa batas na ito? Ha? Congress Senator Marcoleta? Total naman, abogado ka, alam mo na naiintindihan mo ang statutory construction. Nakasulat ba dito na may option? Plain reading na lang yan, no? Kailangan i-disclose. Oh. Kailangan sabihin mo. Hindi lang kung sino. Pati exact address. Bakit kailangan isulat kung sino yung nag-contribute? Bakit kailangan ilagay yung address ng kung sino yung nag-contribute? Bakit? Kasi mga kababayan, meron kasi tayong tinatawag dito sa Section 95. Section 95. Yan. Na prohibited contributions. Meron kasi tayong tinatawag na prohibited contributions. Ibig sabihin, mga donasyon na ipinagbabawal. Natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. Di ba? Pinagbabawal kasi yan eh. So, kailangan isulat mo para malaman kung saan ang galing yung pera. Kasi merong mga pera, merong mga tao na pinagbabawalang mag-donate. Mga nasa bangko, bawal. Mga minero, public utility, or mga minero, yan, mga nag-exploit ng mga natural resources, bawal. Kontraktor ng gobyerno, bawal. Mga binigyan ng prangkisa ng gobyerno, tulad nila Meralco, bawal sila magbigay. Natural or juridical person who within 1 year prior to the date of election have been granted loans in excess of 100,000 by the government, bawal din. Educational institution receiving grants, bawal. Officials or employees of the civil service, bawal. Foreigners and foreign corporations, bawal din. Prohibited yan. If I'm not mistaken, pati galing sa religious institutions, bawal din. Ito, pati religious, prohibited din. Section 97. So, kung INC ang nagbigay kay Marcoleta, bawal yun. Bawal yun.